Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong love story ni Caleb at Jamaica. I hope you don't mind if I say that I love you. Gusto mo ng coffee? Tanong ng lalaking kakaupo lamang sa harapan ni Jamaica. Ngumiti naman ng pagkatamis-tamis ang dalaga. Bakit? Ikaw ba ang magbabayad? Balik tanong nito. Anong gusto mo? Nakangiting tugon ng lalaki. Coffee latte at samahan mo na rin ng donut if you don't mind. Pagpapakyut na tugon ni Jamaica. Tumayo ang lalaki upang magtungo sa counter. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakangiti na itong nagbalik bit-bit ang 2 coffee cup at 2 donut. Napakunot ng noo si Jamaica. Wow, seryoso ka pala talaga? Magkakilala ba tayo? Seryosong tanong ng dalaga. Oo, seryoso ako sa aking alok. First time kasi kitang nakita dito. Bagong lipat? Siya nga pala, ako si Caleb Rex, binata at walang sabit. Nakangiting pagpapakilala ng binata. Napataas naman ng kilay si Jamaica, sabay pakilala nito sa kanyang sarili. Si Jamaica ay isang napakagandang babae ngunit simple lamang ito at walang kaarte-arte sa katawan, samantalang si Caleb halatang galing sa mayamang pamilya dahil sa ayos at pananamit nito. So, what bring you here? Nakangiting tanong ni Caleb. Wala, nag-inquire lang ako. Nais kong magtrabaho sa university na ito. Balita ko, maganda raw dito. Nakangiti ring tugon ng dalaga. So, ibig sabihin ba niyan araw-araw na kitang makikita dito? Tanong ni Caleb. Magkikita tayo kung tatanggapin ako. Masayang tugon ni Jamaica. Kung magkataon, napakaswerte ko naman dahil huling taon ko na ngayon dito. Seryosong wika ni Caleb. Simula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa hanggang sa noong makagraduate si Caleb. Nagtapos ang binata sa kursong Civil Engineering bilang magna cum laude at noong magtalumpati na ito ay special mention niya ang pangalan ni Jamaica na nagpakunot sa noo ng kanyang ina. Noong makababa ito ng stage ay sinalubong kaagad siya ng kanyang mga magulang. Congratulations anak! At sino naman yung Jamaica na iyong binanggit? Bakit wala ka namang nabanggit sa akin na may kasintahan ka na pala? Salubong ang kilay na tanong ng kanyang ina. Mom, ipapakilala ko naman po talaga siya sa inyo ni Daddy. Sandali lang ha, babalik ako kaagad. Pagpapaalam ni Caleb sa kanyang mga magulang at nagmamadali na itong nagtungo sa kinatatayuan ni Jamaica. Congratulations, Engineer Caleb! Masayang bati ng dalaga. Ang akala ko hindi mo na ako sisiputin eh. Pero noong mamataan kita mula sa stage, biglang napatalon itong puso ko. Napayo kong sabi ni Caleb. Talaga? Mabuti naman hindi nalaglag sa stage ang puso mo. Nakatawang biro ni Jamaica. Actually, matagal nang nalaglag ito sa'yo. Seryosong sabi ni Caleb, sabay turo ng kanyang puso. Biglang napaiwas ng tingin si Jamaica sa sinabing iyon ni Caleb. Halika, ipapakilala kita sa aking mga magulang. Aya ni Caleb sabay hawak sa kamay ng dalaga upang dalhin ito sa kanyang mga magulang. Ngunit laking gulat ng binata noong makitang nasa likuran niya na pala ang mga ito. O Mom, Dad, hindi ko inasahan na susunod kayo dito. Ito nga pala si Jamaica,
ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Nakangiting pagpapakilala ni Caleb kay Jamaica sa kanyang mga magulang. Napayuko naman si Jamaica dahil sa sinabing iyon ng binata na siya ang nagpapatibok ng puso nito. Ngunit iba naman ang reaksyon ng ginang. Saan mo naman nakilala ang babaeng ito? Ano ang family name mo, iha? Tanong nito. Dahil sa tanong na iyon ng ginang ay mabilis nakapag-isip si Jamaica ng kanyang family name. Perez po, maiksing tugon ng dalaga. Nice meeting you, iha. Nakangiting inilahad naman ng Don Eusebio ang kanyang palad sa dalaga at mabilis namang tinanggap ni Jamaica. Nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral mo? Taas kilayng tanong ni Doña Luisa. Nagtatrabaho po ako dito sa library at front desk. Tugon ng dalaga. Napasalubong ang mga kilay ng Donya. Tara iho, baka andoon na sa bahay ang iyong mga bisita. Aya ng ginang. Anong bisita po ba? Gulat na tanong ng binata. May kaunting salo-salo sa bahay para sa iyong pagtatapos, ano ba? Tugon ng Donya. Ganoon po ba? Bakit wala naman po kayong sinabi sa akin? May surprise bang sinasabi? Nakangiting aso na tugon ng ginang. Okay, Mikes. Alam kong biglaan, ngunit pwede ka bang maimbitahan? Tanong ni Caleb. I'm sorry. May importanteng utos sa akin ng aking mga magulang kaya mauna na ako. Sumaglit lang talaga ako dito para tunghayan ang iyong graduation. Nakangiting pag-alibay ni Jamaica dahil nakita nito kung gaano katalim ang tingin sa kanya ng Donya. O, bakit naman ganyan ang itsura mo? Tanong ni Emily noong maabutan ang kanyang kaibigan sa kanilang boarding house na nakabusangot ang mukha. Alam mo, mata pobre ang nanay ni Caleb. Matipid na tugon ni Jamaica. O talaga, nakilala mo na pala sila. So paano yan? Ikaw kasi, dapat mag-ayos-ayos ka kapag nakipagkita ka sa mga magulang ng iyong iniibig. Pangangaral ni Emily. Grabe, mga talaga, marami ba akong iniibig? Ngunit alam mo ba, sinabi niya sa kanyang mga magulang na ako raw ang nagpapatibok sa kanyang puso. At alam mo ba, tinanong kaagad ako ng nanay, oh, nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral? Ano ba ang family name mo? At tanong niya rin kay Caleb kung saan ba daw ako napulot ng anak niya. At noong niyaya ako ni Caleb na magpunta sa kanila dahil nga may pa-surprise party daw sila para kay Caleb, umayaw na lang ako kasi napakatalim ng mga tingin ng kanyang ina sa akin, parang masusunog ako. Pagsusumbong ni Jamaica sa kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, laking gulat ng dalaga noong makita si Caleb sa gate ng kanilang university. Oh, ano naman ang ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na andito ko? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Baka naman ako ang dapat magtanong sa iyo niyan. Ano ang ginagawa mo dito? Nakangiting tugon ni Caleb sa tanong na iyon ni Jamaica. Hindi naman ibig sabihin, wala na rin akong trabaho dahil walang klase. Pairap na tugon ni Jamaica. Pasensya ka na sa inasal ng mami ko kahapon ha. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Caleb, ngunit kibit balikat lamang ang itinugon ng dalaga. Jamaica, totoong mahal kita. Seryosong sambit ni Caleb habang naglalakad ang dalawa. Hala, nang liligaw ka ba sa lagay niyan? Sa kalye talaga? Kunot noong tanong ni Jamaica. Ipakilala mo ako sa mga magulang mo para formal akong makapagpaalam na liligawan kita. Tinitigan ni Jamaica ang binata upang tansyahin kung tama ba ang kanyang narinig. Bakit naman ganyan kung makatingin ka sa akin? Tama ang narinig mo. Nais kong makilala ang iyong mga magulang.
Napangiti lamang si Jamaica sa tanong na iyon ni Caleb. Bakit naman ngiti lamang ang tugon mo? Ikinahihiya mo ba ako? Parang nagtatampong tanong ni Caleb. Hindi naman sa ganon, ayaw sa akin ng mami mo, hindi ba? Ayokong mag-invest ng feelings at oras, lalong-lalo na hinding-hindi ko isasali ang aking mga magulang dahil ayokong magpakilala ng lalaki sa kanila na hindi ko naman pala makatuluyan. Nakapangako na ako sa kanila noon na kapag nagdala ako ng lalaki sa bahay at ipinakilala sa kanila, ibig sabihin, iyon na ang aking mapapangasawa. Seryosong pagpapaliwanag ni Jamaica. Oh, di ipakilala mo ako sa kanila kasi nais talaga kitang pakasalan eh. Seryosong tugon naman ni Caleb. Wow, kagulat naman, kasal ka agad. Kailan nga lamang tayo nagkakakilala at hindi mga hayaw sa akin ng mami mo. Isa pa, mayaman kayo, hindi ako bagay sa'yo. Ikaw talaga, Jamaica. Hindi na ako bata para ikonsidera ko pa kung ano ang gusto at nais ng nanay ko. Paano mo naman nasabing hindi ka bagay sa akin? Para sa akin kasi, hindi naman sukatan ang katayuan ng mga tao pagdating sa pag-ibig. Kibit balikat lamang muli ang itinugon ng dalaga sa sinabing iyon ni Caleb pagkalipas ng 1 linggo. Hoy, ano ba yung iniisip mo dyan? Sobrang napakalalim naman, hindi kaya malunod ako? May problema ba tayo? Seryosong tanong ni Emily. Nasaktan yata si Caleb sa mga pinagsasabi ko. Hindi na siya nagpakita eh. Malungkot na tura ng dalaga. Ayan kasi, kung bakit ayaw mo pa sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Mahal mo, hindi ba? So, ano pa ba ang inaarte-arte mo dyan? Sabihin mo na sa kanya nang matapos na yung paghihirap mo. Friend, you know that I cannot do that right now, di ba? At hindi na nga siya nagpapakita, so paano ko pa sasabihin sa kanya? Malungkot na tura ni Jamaica. Kinagabihan, laking gulat ni Emily kung sino ang kanyang napagbuksan ng pintuan. Caleb? Emily, pwede ko bang makausap si Jamaica? Nahihiyang tanong ni Caleb. Oo naman, ikaw pa. Malakas ka sa akin kaya halika. Pumasok ka dito at tatawagin ko lamang ang aking kaibigan. Masayang turan ni Emily. Pagkalabas ng kwarto ng magkaibigan ay pareho silang napatakip ng kanilang mga bibig dahil nakita nilang nakaluhod si Caleb na may hawak-hawak na singsing. Jamaica, will you marry me? Maluha-luhang tanong ni Caleb. Hindi nakagalaw si Jamaica. Nakanganga lamang ito samantalang si Emily ay palipat-lipat lamang ang kanyang paningin sa dalawa at inaantay ang sagot ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Jamaica, sagutin mo na, baka mangawit pa ang tuhod niyan. Biglang napabalik sa wisyo ang dalaga. Anong isasagot ko ni hindi nga kami magkasintahan? Tarantang tugon ni Jamaica. Maya-maya pa ay iginiya ni Emily ang kaibigan palapit sa nakaluhod na si Caleb, samantalang ang binata ay punong-puno ng pagmamahal habang nakatitig ito kay Jamaica. Madali lang naman yan, ano ba ang pinoproblema mo? Kung ano ang laman ng isipan at puso mo, iyon ang isagot mo sa kanya. Masayang pagdidikta ni Emily. Yes, I wanna marry you. Nanginginig na tugon ni Jamaica. Tuwang-tuwa na tumayo si Caleb, mahigpit na niyakap at masuyo na hinalikan sa noo ang dalaga. So, pwede mo na ba ako ngayon ipakilala sa iyong mga magulang? Napayuko si Jamaica sa tanong na iyon ni Caleb. Not now. Mahinang tugon ng dalaga. Paano tayo magpapakasal? Kailangan kong magpaalam sa kanila, hindi ba?
Nagtatakang tanong ni Caleb. Pwede naman tayong magpakasal ng tayo lang, hindi ba? I'm sure, hindi naman papayag ang mami mo kung ipapaalam mo sa kanya na ako ang nais mong pakasalan. Kung mahal mo talaga ako, pwede naman tayo magpakasal na si Emily lamang ang nakakaalam, hindi ba? Kagagraduate mo lang ng college. Ako naman, kauumpisa ko lamang sa aking trabaho doon sa university. Mahinahon na paliwanag ni Jamaica, kibit balikat din lamang si Emily noong mapatingin sa kanya si Caleb. So, anong sinasuggest mo ngayon? Secret marriage? Kunot noong tanong ni Caleb. Kung okay lang sa'yo, mahal kita, ngunit hindi pa ito ang panahon para ipakilala kita sa aking mga magulang. Alam mo, Jamaica, namimisteryohan ako sa'yo. Ngunit, mabuti na rin siguro kung ganito muna ang ating gagawin. Napatingin ang dalawa kay Emily. Basta, kung saan masaya itong aking kaibigan ay susuporta ako 100%. Nakangiting saad ni Emily. Masayang ikinasal ang dalawa sa pamamagitan ng kaibigan ni Caleb na isang judge. Tanging ang judge at si Emily lamang ang nakakaalam sa nangyari kina Jamaica at Caleb. Masayang masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama. Isinama nila si Emily sa paglipat ni Jamaica sa tahanan ni Caleb para hindi ito mahalata na kasal na ang dalawa. Pagkalipas ng 1 linggo. Love, pwede rin naman akong magtrabaho sa university dahil isa naman si Mami sa mga board of trustees doon. Nakangiting lahad ni Caleb. Bakit? Wala ka bang balak magtrabaho sa ibang kumpanya? Pangit naman kung pareho tayong nagtatrabaho doon at baka malaman ng mami mo na kasal ka sa akin. Paglalambing ni Jamaica. Kung sa bagay, may tama ka naman dyan. Sige na nga, tatanggapin ko na lang ang alok ni Daddy na mag-manage sa aming family business. Nakangiting tugon ni Caleb. Tama yan, sundin mo ang iyong mga magulang. Punong-puno na pagmamahal na turan ni Jamaica. 1 araw. Sandali lang, mahal. Ayon kay Jamaica, noong marinig nito ang doorbell ng pintuan. Ngunit naniga si Jamaica noong mapagsino ang napagbuksan ng pintuan. Do I know you? You look so familiar to me. Mataray na tanong ng babae. Mrs. Ricks, sambit ni Jamaica noong makabalik na ito sa kanyang wesyo. Opo, nagkita na po tayo noon sa graduation ni Caleb. Mahinang tugon ni Jamaica. I see. Oh, may I know why you're here? Hindi nakasagot si Jamaica sa tanong ng ina ni Caleb nang biglang dumating si Emily. Hi, good afternoon. My name is Emily. Pagpapakilala nito sa kanyang sarili, sabay lahad ng kanyang palad, tanda ng pakikipagkamay sa kanilang bisita. Ngunit tinitigan lamang ng Donya ang palad ni Emily at taas kilay itong nagtanong muli. Hindi naman siguro ako naligaw, hindi ba? Ito naman ang bahay ng anak kong si Caleb. Palakad-lakad na tanong ng Donya. Ay, hindi po kayo naligaw, madam. Huwag po kayong mag-alala. Bahay po talaga ito ni Caleb. Dito po kami nag-rent. Sabi po kasi ni Caleb sa amin, kailangan niya ng renter. Malaki daw kasi ang bahay na ito para sa kanya. Pilit na ngumingiti si Emily, sabay bawi ng kanyang palad na tinitigan lamang ng Donya. Aba, walang binanggit sa akin ang anak ko na may nangungupahan pala dito sa bahay ko. Samantalang nakatayo at nakikinig lamang si Jamaica habang magkadaop ang mga palad nito sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bigla itong nagsalita. May gusto po ba kayong inumin? Alok ni Jamaica.
Pupunta ako ng kusina kung kailangan kong uminom o kumain. Hindi mo ako kailangan aalukin ng kung ano-ano sa sarili kong pamamahay. Maaari nga na ang anak ko ang nakatira dito, ngunit ako pa rin ang nagmamay-ari ng tahanang ito. Hindi na ako magtatagal. Tatawagan ko na lamang ang aking anak. Napakagatlabi na lamang si Jamaica sa kanyang mga narinig mula sa ina ng kanyang asawa. Hello, iho? Where are you? Pwede bang dumiretso ka sa bahay? Importante lang, bye. Utos ng Donya. Noong makaalis na ang sasakyan ng matandang Rix ay napapikit ng mga mata si Jamaica. Grabe ha, mukhang diktador yang biyenan mo ha. Mukhang hindi niya nga binigyan ng pagkakataon makasagot ang kanyang uniko iho. Pang-aasar na sabi ni Emily. Emily, salamat na dumating ka on time. Alam mo, mabuti na lang at hindi niya narinig ang sinabi kong sandali lang mahal. Ang akala ko kasi ay si Caleb na ang nag-doorbell, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig noong siya pala ang aking napagbuksan. Pagsusumbong ni Jamaica. Hindi lang talaga, diktador yang binan mo ha. Mukhang matapobre rin. Kung makatingin sa atin, parang lalamunin tayo ng buhay. At hindi naman marumi itong palad ko, ngunit nang didiri kung titingnan ang malambot kong mga palad. Wika ni Emily, sabay tingin sa kanyang kamay. Galing ako sa bahay mo, sino yung mga babae doon? Nako, wag mong sabihin kasintahan mo yung Jamaicang yun ha. Alam mo namang may babae na akong napupusuan para sa'yo. Bungad ng Donya noong makapasok si Caleb sa kanyang malawak na tahanan. Mom, ilang beses ko bang sabihin sa iyong ayoko sa mga babaeng nagugustuhan mo para sa akin? Mas gusto ko na ako ang pipili ng makakasama ko habang buhay. Seryosong sabi ni Caleb. Tama na kayong mag-ina, bihira na nga lang kayong magkita, mag-aaway pa talaga? Saway ni Mr. Rix. Aalis na po ako, Dad. Pasensya na po kayo kung hindi naman ako masyadong nakakadalaw dito. Nagkikita naman po tayo sa kumpanya. Paumanhin ito sa kanyang ama. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay bumalik ang Donya sa tahanan ni Caleb at naabutan niyang nagdidilig ng hardin si Jamaica. Mrs. Rix, bati ni Jamaica noong makalapit na ang Donya sa kanya. At home na at home tayo dito ah. Parang ikaw ang nagmamay-ari ng bahay ah. Mataray na panimula ni Mrs. Rix. Please, madam, ayoko pong makipag-away sa inyo. Hindi ako pinalaki ng aking mga magulang ng walang modo. Pasok na po kayo, nasa loob ng bahay ang anak ninyo. Hahakbang na sanang papasok sa loob ng bahay si Jamaica nang biglang magsalitang muli ang matanda. Wag na wag mo akong tatalikuran kapag nagsasalita ko dahil iyan ang pinakaayoko sa lahat. Bulyaw ng Donya. Iyo naman ang pagbukas ng bulyaw ng Donya at kasabay nito ang pagbukas ng pintuan mula sa loob ng bahay. Anong hindi na natapos ang tanong ni Caleb noong makita ang kanyang ina. Mom, what are you doing here? Gulat na tanong ni Caleb. Anong klaseng tanong ba yan, Caleb ha? Masama bang dalawin ang anak ko? Isa pa, bahay ko rin naman ito, hindi ba? Mom, ano ba ang pinagsasabi mo? Ako ang nakatira dito, kaya bahay ko ito. Ano ba ang kailangan mo? Iritang tanong ni Caleb. Aba Caleb, pinagsasalitaan mo ako ng ganyan dahil ba sa babaeng ito? Saan mo ba kasi napulot ang babaeng ito? Paano ka magkaka-girlfriend yan? Kung may babaeng nakatira dito at nakikisama ka talaga sa hindi natin kaori? Unless,
Tumigil muna sa pagsasalita ang Donya at tinitigan muli si Jamaica mula ulo hanggang talampakan. Oh no, huwag mong sabihin na kasintahan mo ang babaeng ito. Nang lilisik ang mga mata ng Donya. Mami, hindi ko siya kasintahan dahil asawa ko si Jamaica, kaya kung maaari lamang huwag mo siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Nanggigigil na sabi ni Caleb. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Caleb. Tama po ang inyong narinig, Mom. Asawa ko si Jamaica, kaya dapat mo siyang igalang. Igalang? Kayong dalawa? Iginalang niyo ba kami ng daddy ninyo? Nagpakasal kayo without our permission? Bakit, Mom? Kung nagpaalam po ba ako ay papayag kayo? Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito, Caleb. At ikaw, babae ka, hinding-hindi kita matatanggap. Malay ko nga kung saan ka galing at kung anong angkan ang meron ka. Hindi katulad mo ang hangad kong mapangasawa ng aking anak na ito. Nag-iisa lang yan, kaya I want the best for him. Mawalang galang na po, Mrs. Riggs. Hindi ko po lubos maisip na kayamanan pala ang sukatan ninyo para magmahal ng kapwa ninyo. Ngunit, hindi ko po kayo papatulan sa mga pinagsasabi ninyo laban sa pagkatao ko. Tama po kayo. Hindi niyo po alam kung saan ako nanggaling at paano po kung sasabihin ko sa inyo ngayon na nag-iisa rin akong anak at heredera ako ng lahat ng pag-aari ng aking mga magulang. Luluhod ka ba sa aking harapan at iiyak hihingi ng tawad? Diretso ang mukha na tura ni Jamaica. Iha, hindi pa ipinanganak ang taong luluhuran ko. Huwag kang mag-alala. Kung sakali mang ikaw nga ay isang heredera sa iyong panaginip, huwag ka sanang magising sa napakagandang panaginip mong iyan. Matapang na sabi ng Donya. Caleb, minahal kita at mahal talaga kita. Ngunit hindi ko akalain na ganito pala kadumi ang bibig ng iyong ina. Patawarin mo ako kung kailangan kitang i-give up sa ngayon. Dahil hindi ko kayang makisama sa iyong ina. Kahit minsan ay hindi ko naringgan ang aking mga magulang ng ganitong pananalita sa mga taong nakapaligid sa amin. Pinalaki nila ako ng maayos at may paggalang sa mga taong nakapaligid sa akin. Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Alam mo kung saan mo ako matatagpuan sakaling maiayos mo na ang bibig nitong nanay mo? Hindi ako tinuruan maging bastos, ngunit pinalaki rin ako na dapat alam ko kung kailan ako yuyuko at kung kailan ako lalaban. Pagkatapos iyon sabihin ni Jamaica ay mabilis itong nakalabas ng gate ng kanilang tahanan. Huli na nang makabalik sa wesyo si Caleb. Sinubukan habulin ang asawa, ngunit mabilis itong nawala sa labas ng kanilang tahanan. Hindi ko akalain na ganito ka kasama, Mami. Ang taas pa naman ang tingin ko sa iyo. Kahit dinidiktahan mo ako, subalit sa aking mga narinig ngayon, parang hindi kita kilala. Hindi naman nakaimik ang Donya sa tinura na iyon ng kanyang anak. Malamang dahil hindi pa ito nakarecover sa mga narinig mula kay Jamaica. Saan ka kamo? Nagtatakang tanong ni Emily sa kabilang linya ng telepono. Andito ako sa Robinson's Galleria. Kita tayo? Natunugan ni Emily na malungkot ang kanyang kaibigan kaya mabilis itong nakarating ng Robinson's Galleria upang kitain si Jamaica. Oh, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Emily. Mali yata ang pagpapakasal ko kay Caleb. Ikinuwento ni Jamaica lahat ng nangyari sa bahay bago siya umalis. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Emily. Uuwi na ako sa amin. Pwede kang sumama at doon ka na rin tumira? Sabi ni Jamaica. Kunin muna natin ang ating mga gamit doon sa bahay ni Caleb.
Suhestyon ni Emily. Wag na, marami naman akong gamit doon sa bahay. Bibili na lamang tayo ng mga kakailanganin mo. Ako na ang bahala sa'yo. Malungkot na sabi ni Jamaica. Wala ring tigil ang kakaring ng cellphone ni Jamaica dahil panay ang tawag ni Caleb. Kung ako sa'yo, sasagutin ko yan. To be fair naman to your husband. Utos ni Emily kaya napilitan si Jamaica na sagutin ang tawag ni Caleb. Parang awa mo na please, balik na kayo dito ni Emily. Pagmamakaawa ni Caleb. Caleb, kung talagang mahal mo ako, sana intindihin mo muna ako ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita hihiwalayan eh. Lalayo lang muna ako hanggang maayos mo ang relasyon mo sa iyong mga magulang. Patawarin mo ako kung naisuggest ko itong secret marriage. Hayaan mo, one of these days, ipapakilala rin kita sa aking mga magulang. Antayin mo na lang na tatawagan kita pag ipapakilala na kita sa kanila, ha? Malumanay na sabi ni Jamaica. Hindi na naituloy ni Caleb ang kanyang sasabihin pa sana dahil pinatayan na ito ni Jamaica ng telepono. Mikes, alam mo unfair ka doon sa tao. Nanay niya lang ang may kasalanan sa'yo, hindi naman yung asawa mo. Naiyak si Jamaica sa pangaral na iyon ng kaibigan na si Emily. Alam mo, kaya mahal na mahal kita Emily dahil tunay kang kaibigan. Kaya mong sabihin ang mga bagay sa akin na walang halong pag-iimbot. Wika ni Jamaica sabay yakap sa kanyang kaibigan. Iha, nice to see you back home. Miss na miss ka na namin ng daddy mo. Mangiyak-ngiyak na turan ng ina ni Jamaica. Pasensya na po kayo mami kung ngayon lamang po ulit ako nakadalaw dito. Medyo na busy lang po talaga. At sorry din po sa inyo ni Daddy. Bakit naman humihingi ng paumanhin ang aking prinsesa? Tanong ng butihing ama ni Jamaica. Mami, Daddy, nag-asawa na po ako. Nabubulol na pagtatapat ni Jamaica. Napakunot naman ang noo ni Mrs. Ross. Anak, very proud kami ng mami mo dahil sobrang independent na talaga ng aming nag-iisang anak. So tell me, sino ba ang lalaking nakabihag ng napakabuting puso ng anak ko? Nakangiting tanong ni Mr. Ross. Si Caleb Rex po, Daddy. Nag-iisang anak po ni na Mr. and Mrs. Rex. Sabi nga po sa akin ni Caleb, isa daw po sa mga board of trustees ang kanyang mami doon sa university. Medyo napataas ang kilay ng ina ni Jamaica noong marinig kung sino ang kanyang balae. Nako, kamusta naman anak ang iyong relasyon sa iyong binan? Nakangiting tanong nito. Mom, mata pobre po ang mami niya. Ipinagsalitaan nga po ako ng hindi maganda. Napapaiyak na tugon ni Jamaica. Oh, bakit ka naman napapaiyak dyan? Anak, hindi kita pinalaki na iyakin ha? Hindi ba nila alam kung sino ka at kung sino ang iyong mga magulang? Hindi po, Mami. Wala po akong sinabihan. Pati nga po si Caleb ay hindi niya alam ang tunay kong pagkatao. Aba anak, hindi ba unfair yon sa iyong asawa? Darling, ano ka ba? Alam ng anak natin ang kanyang ginagawa. Hindi bali iha. Sa susunod na linggo may board meeting ang lahat ng matataas ng opisyalis ng university. Nais kong sumama ka sa akin dahil ito na ang tamang pagkakataon para makilala ng lahat ang tunay mong katauhan. Sabi ng kanyang ama. Yung 4 na taon mo sa England ay nakapagpahasa talaga ng pagiging simpleng babae mo at independent anak. Natutuwa ako kahit mag-isa ka doon ay hindi mo inabuso ang iyong freedom. Kailan ba namin makikilala ang iyong asawa? Tanong ng kanyang ina. Dad,
Handa na po ako na ipakilala ninyo sa lahat. Pagkatapos po ng gabing iyon, ay ipapakilala ko na rin po sa inyo si Caleb. Sigurado pa ako matutuwa yun. Alam niyo po ba, na nais niya po talaga kayong makilala kahit noong nangliligaw pa lamang po siya sa akin. At nung nag-alok po siya ng kasal, nais niya pong magpaalam sa inyo, ngunit ako po talaga ang umayaw. Sorry po talaga. Ay naku Eha, you don't have to say sorry. Alam mo ang iyong ginagawa and we completely trust your judgment. Punong-puno na pagmamahal na sabi ng ama. Salamat po sa inyong pangunawa, Mommy, Daddy. Sabi ni Jamaica sabay tayo upang yakapin ang kanyang mga magulang. Mom, Dad, aalis po muna kami ni Emily para mamili lamang po kami ng aming mga pangangailangan. Pagpapaalam nito sa kanyang mga magulang. At noong nasa mall na ang dalawa, kunin mo na ang lahat ng kailangan mo at ako na ang bahala, Emily. Sabi ni Jamaica. Wow, kung makapagsalita ka naman, parang hindi ko naman ma-afford mamili ng aking mga pangangailangan na. Kunuang pagtatampo na wika ni Emily. Ikaw naman, ako naman kasi ang may kasalanan kung bakit wala kang nabitbit na gamit, kaya sagot ko na ang lahat. Malambing na sabi ni Jamaica. Hoy, alam mo ba, saludo naman talaga ako sa bait ng iyong mga magulang. Paghanga na wika ni Jamaica. Si Emily ay mayaman din naman, hindi nga lang kasing yaman ni Jamaica. Nagkakilala ang dalawa noong nasa high school pa lamang sila, naging malapit na magkaibigan. At kahit noong nag-aaral na sa England si Jamaica, ay hindi naputol ang kanilang communication. Samantalang sa opisina ng mga Ricks. Iho, nais kong sumama ka sa board meeting namin sa susunod na araw. Mainam nang makilala ka na ng lahat at malaman mo na rin kung kaninong anak ang nais namin para sa'yo. That's bullshit, Mommy. Alam mo naman na may asawa na ako at hinahanday ko lamang ang kanyang tawag. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Kung hindi ko nga trinato ang babaeng iyon ng ganon, baka huhututan ka lamang ng babaeng iyon. Kung makapagsalita naman po kayo, parang kilalang kilala niyo ang pagkatao ng aking asawa. O sige nga, sige, sabihin mo sa akin, ano ang alam mo sa babaeng iyon? Kilala mo ba ang kanyang pinanggalingan? Alam mo ba kung sino ang kanyang pamilya? Hindi nakaimik si Caleb sa tanong na iyon ng kanyang ina. Pwede ba, Roberta? Tama na yan. Hindi na bata yung anak natin. May sariling isip na yan. Hayaan mo na siya kung ano ang nais niya sa buhay. Ang ating obligasyon bilang kanyang mga magulang ay suportahan kung ano ang nais niyang tahakin. Pagsaway ni Mr. Rick sa kanyang matapang na asawa. Talaga, bilang mga magulang, obligasyon natin na protektahan ang kinabukasan ng ating anak. Hindi natin alam kung hahatakin lamang ng babaeng iyon ang kabuhayan na namamanahin ng anak natin. Napabuntong hininga si Caleb sa tunuran na iyon ng kanyang ina. Noong sasagot na sana ito, ay biglang nagsalita ang kanyang ama. Iho, sumama ka na lamang sa amin para makilala ka na rin ng lahat dahil ang mga anak rin naman namin ang irerekomenda para sumunod sa aming mga yapak. Mahinahon na tura ng ama kaya hindi na umimik si Caleb, tumayo na lamang ito. Sige Dad, sasama po ako, ngunit hindi para makilala ang babaeng napupusuan ni Mami para sa akin. Mauna na po ako at magkita na lamang po tayo bukas sa opisina. Dumating na nga ang araw ng board meeting. Nakasuot ng formal attire ang lahat. Napakaganda mo naman, friend. Papuri ni Emily sa kanyang kaibigan. Salamat sa pag-ayos sa akin, friend ha. Ikaw na talaga ang aking bagong paboritong fashion designer at makeup artist. Natatawang sabi ni Jamaica. Aba dapat lang, basta ba papayag kang ikaw na ang magiging modelo ko simula ngayong araw na ito ha? By all means,
Nakangiting tugon ni Jamaica. Huwag mo lang mahalan yung talent fee mo ha, baka hindi ko ma-afford. Ay, nako, huwag kang mag-alala, marami na akong utang na loob sa'yo kaya gagawin ko ang lahat for free. And I am serious. Tugon naman ni Jamaica. Sa boardroom, hindi mapakali sa inupuan si Caleb at hindi ito nakaligtas sa kanyang mapagmasid na ina. Iho, pwede ba? Mag-relax ka nga lang dyan. Kunot noong saway ng ina. Sige, bago tayo mag-umpisa, ipakilala muna natin ang ating mga future board members. Wika ni Mr. Ross. Isa-isa namang ipinakilala ng mga board members ang kani-kanilang mga anak at tila nagyayabangan pa ang mga ito sa mga achievements ng kanilang mga anak. At noong turn na ng mga Ricks, si Caleb, ang aking anak, 28 years old, nag-aral ng business management at civil engineering sa Amerika, ngunit mas piniling tapusin ang kanyang engineering dito sa university na ito. Proud na sabi ni Mrs. Ricks. Mr. President, excited na kaming lahat na makilala ang iyong unika iha. Hindi niyo po ba siya kasama? Tanong ng ibang members. Ang ama ni Jamaica ay isang doktor at presidente or dean ng PhilInvest University at may-ari ng Corona Hospital. At ang isa sa mga kasosyo nito sa kanyang hospital ay ang mga magulang ni Caleb. Sandali lang ha, susunduin ko lamang ang batang iyon, hindi kasi sanay sa mga ganitong pagtitipon. Sabi ni Mrs. Ross sabay tayo para sunduin ang anak mula sa kwarto ng dean. Lahat nakanganga noong iniluwa sa pintuan ang napakagandang si Jamaica. Halos mabuwal naman sa kinauupuan si Caleb noong makilala ang kanyang asawa, ngunit tila nabato naman si Mrs. Ricks. Ladies and gentlemen, ito ang aking nag-iisang anak si Jamaica Ross. Nagtapos ng kursong business management sa England. Simpleng namuhay doon mag-isa. Noong nagbalik siya dito ay nagtrabaho siya dito bilang front desk at sa ating library. Punong-puno na pagmamahal na tinitigan ni Jamaica ang kanyang asawang si Caleb. Napayuko naman si Mrs. Ricks noong mapadako ang mga paningin ni Jamaica sa kanya. Nais ko lang ipaalam sa inyong lahat na take na itong aking anak. Dagdag pa ni Dean Rose sabay tingin kay Caleb. Halatang hiyang-hiya si Mrs. Ricks noong magtama ang kanilang mga mata ni Dr. Ross. Natapos ang meeting na iyon nang hindi nagkausap ang mag-asawa. Kinabukasan, Miss Mikes, may bisita po kayo, sabi ng yaya nito. Sino po ate? Pungas-pungas na tanong ni Jamaica dahil kagigising lamang nito. Mga magulang daw po ng inyong asawa. Nang laki ang mga mata ni Jamaica sa kanyang narinig. Sige ate, susunod na po ako. At pakisabi na rin po sa ating cook na maghanda ng masarap na lunch. Salamat ate ha. Nakangiting sabi ni Jamaica. Noong makababa na ito ay halos hindi makatingin ng diretso ang ina ni Caleb. So Mrs. Ricks, what's bring you here? Diretsang tanong ni Jamaica. Hihingi lamang ako ng paumanhin sa mga nasabi ko sa iyo noon iha. Nakayukong tugon ni Mrs. Ricks. Luluhod po ba kayo? Tulad ng tanong ko sa inyo noon? Napatingin ng diretso si Mrs. Ricks sa tanong na iyon ni Jamaica sa bayuko. Luluhod na sana si Mrs. Ricks nang muling magsalita si Jamaica. Huwag na po kayong lumuhod. Kahit kawayan man ay marunong rin naman yumuko. Sana matuto na kayong makipagkapwa-tao kahit kanino at kahit sa taong kalye pa.
Yan ang itinuro sa akin ng aking mga magulang. Alam nyo ba na 4 sa mga kasamahan namin dito sa bahay ay namana pa ng mom ko sa kanyang mga magulang? At lahat ng kanilang mga anak ay pinag-aral ng aking mga parents. Hindi kasambahay ang turing namin sa kanilang lahat kundi tunay na kapamilya. It might not make sense to you. Ngunit sinasabi ko ito para malaman mo na hindi ka dapat magsalita ng kahit anong masama laban sa iyong kapwa. Especially kung hindi mo naman sila kilala. Mahal ko ang anak ninyo at mamahalin ko siya habang buhay ng buong puso ko. Hindi mo kailangan magkunwaring tanggapin ako bilang asawa ng inyong anak dahil lamang sa anak ako ng taong mas mayaman pa kaysa iyo. Seryosong wika ni Jamaica. Simula noon ay naging mabait na si Mrs. Ricks na kahit sa mga anak ng kanilang mga kasambahay ay pinag-aaral niya na rin. At isang magarang kasal sa simbahan ang binigay ng mag-asawang Ricks kina Jamaica at Caleb. I hope you don't mind if I say that I love you. Aral, maging mabuti sa lahat ng uri ng tao dahil hindi natin alam kung sino at ano ang mga taong kaharap natin. Maaari ngang hindi nagpaapi si Jamaica, ngunit hindi rin naman ito naging bastos. Huwag sana tayong mamili ng mga taong maging bahagi ng ating mga buhay dahil malay natin. Nagpanggap lamang na pobre o simpleng namumuhay man ang tao, ngunit mas mataas pala sila kaysa iyo. May mga tao namang akala mo kung sino, ngunit naging mapagmataas lamang dahil rin naman sa kanilang pinagdaanan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta dito sa ating munting channel. Doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. At pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa sunod nating kwentuhan, paalam!